hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa atin sa DZWB, welcome to the program. Kasama po natin ngayong hapon ang isa sa pinakamahusay na artista sa Pilipinas. Naitay Kapuso, please welcome isang kaibigan, ang nag-iisang Sylvia Sanchez. Hi, Kuya Boy! Maraming salamat. Salamat din po. Basta Thank ikaw. you. In your interview with kaibigang Asteria Amoyo, you were quoted to have said, "It took you 3 decades bago ka makilala." Yes. Balikan lang natin ng konti, Ibiang. Ano yung pinaka-challenging sa paglalakbay na yon? Yung, alam mo yung nililiit ka. Alam mo yung nililiit ka, minsan naririnig ko, dead ma lang ako, or di kaya yung tingin sa'yo mula ulong hanggang paa na parang, alam mo yun, nakakapanliit sobra. Yun. Tapos yung sasabihan ka na, hindi naman marunong umarte yan. Actually, Kuya Boy, yung mga ganon, gusto ko silang pasalamatan. Dahil sa kanila, nagpursige ako. Dahil pag once nakarinig ako ng negative para sa akin, like, harap-harapan talaga, hindi naman marunong umarte. As in harap-harapan? Yung nasa tabi ko na nagsabing, hindi naman marunong umarte. Nandun ako, o hindi ba niya ako nakita, o ano ba siya? O sadyang pinaririnig sa akin. So ngayon, sabi ko, hindi ako makipag-away. Tiningnan ko lang, sabi ko, sang araw, hahangaan mo ko. Sang araw, hintayin mo lang ako. Right project lang talaga. Yun yung kasi, Kuya Boy, pag sinabihan ako negative, of course, nasasaktan ako. Pero hindi ko ginagawang negative yun sa buhay ko. Ginagawa kong challenge na alam ko, I know one day aangat ako. I know one day mag-aayos ang buhay ko. Kung meron kang papangalanan na mga mababait na mga artista na talagang nadaanan mo at nagkasalubong kayo sa karerang ito na ang bait naman ito. Kasi marami tayo niyan eh. Sa akin, tumatak is Maricel Soriano. Sobra kong mahal yung babaeng yon. Kasi like, Maricel Soriano siya nung time na yon. Nasa probinsya ako, skip ako ng klase ko pag movie niya. Alam mo yon, aalis talaga ako para mapanood siya. Then one day, nakita ko na, artista na ako, nandito na siya sa harap ko, ka-eksena ko na. So, yung baguhan ako, as in baguhan akong artista, tapos wala akong stocking, wala pa ako, kasi wala man akong ganun pang perang pambili. Kailangan ko ng costume, siya yung nag-provide. Ito, kailangan mo to, kailangan maganda. Tapos, isa lang yung sinabi niya sa akin at tinatandaan ko. Sabi niya sa akin, mag-ipon ka. Sabi ni Maria? Mag-ipon ka. Hindi lahat ng oras, may pera dito. Mula nung naging kaibigan ko siya until now. So, yun. Hanggang ngayon, hindi ko iniiwan si Inay. Nandyan ako lang. Nandyan lang ako, yes. And isa pa si Janice de Belen. Yung dalawang yan. Pag sinasabing Sylvia Sanchez, isang word pa ang pumapasok. Maliban sa husay, tapang. Yes. Gaano kalaking bahagi ang tapang sa kung sino ka ngayon? Malaking bahagi yun, Kuya Boy. Kasi kung hindi ako naging matapang, baka mental na ako. Ang laki na nga. At yung tapang na yun nakuha ko sa nanay ko. Sa tuwing nakikita kong umiiyak ang nanay ko noon, sa probinsya, iyak siya ng iyak dahil sa pamilya namin. Kung ano yung problema niya nung bata ako, nakikita ako kasi ako yung nakakita eh. Ako yung alerto sa kanya eh. So, ibawat patak ng luha ng nanay ko, kadagdagan yun ng katapangan ng buhay ko. Gaano kalaking bahagi ng tapang na yun, sabi mo nanay mo no? Yes. Ang tatay mo? Gaano kalaking bahagi ng katapangan ko? Tapang na yan. Naging matapang ako dahil sa tatay ko. Naging matapang ako dahil sa ginawa niya sa nanay ko. Nakita ko nanay ko umiiyak, sabi ko nga, bawat patak ng luha ng nanay ko, nagdadagdag yun ng katapangan ko. At ang tatay ko, ang naging inspirasyon ko. Oo, kasi tatay's girl ka eh. Tatay ko, nanay ko ang tapang, ang tatay ko naging inspirasyon ko. Kasi nung ginawa niya, di ba, alam naman natin na inabandon na kami ng tatay ko, nagkaroon ako ng, Papa, one day, sisikat ako.
Sabi And ko. you're gonna be proud of me. Yes, and sabi ko sa kanya, hahangaan mo ko, alam mo yon, papalakpakan mo ko, Papa. At higit, Kuya Boy, lagi ko itong sinasabi. Lagi ko itong sinasabi na, sabi ko to sa nanay ko at sa mga kapatid ko, give up ko yung sarili ko, buhay ko, yung pag-eskwela ko para sa inyo. Kasi ako yung breadwinner, Kuya Boy. Huwag lang kayo maghirap, ako na lang. Yun yung lagi kong sinasabi. Sabi ko nga sa kanila, di baling ako na yung maghirap sa pamilya, which is nangyari naman talaga. Ibibigay ko lahat sa inyo. So, pipilitin ko talagang sumikat, magkapera. Nabigay ko yung material na bagay, nabigay ko lahat ng kailangan nila. Isa lang hindi ko pala nabigay. Na ngayon parang, oops, kahit sino hindi kayang ibigay yung pangako ko. Ang magiging tatay ng pamilya. Dahil kahit anong mangyari, kahit ako naging breadwinner, yung pwesto ng tatay ko sa gitna ng pamilya, hindi ko kayang ibigay yon. Yung pagmamahal ng isang tatay sa isang pamilya, sa mga anak, sa asawa, hindi ko kayang ibigay yon. I know in your narrative, there's a part na i-correct mo ako ha kung hindi tama ang aking pagkaalala. Hindi mo alam kung patay na ang tatay or nasa abroad. Yung parang gano'n. Nasa Brazil. Kasi Nasa Brazil? Yeah, Brazil Tama siya, ba? Rio de Oo. Janeiro. Oo. Nandun po siya. Tapos, Pero there was a time that, di ba ang dating, you weren't sure at hindi alam ng nanay? nandun siya sa Brazil. Hindi lang alam kung saan doon. Kasi You've pumunta siya always doon. known that he was Yes. abroad. Okay. Pag pumunta na siya, umuwi siya. Last uwi niya sa akin is grade 5. Tapos sabi niya sa akin, balik ako ng grade 6 kasi pag-graduate mo, sabi ko, Papa, graduation. Hindi siya dumating mula noon hanggang ngayon. And ilang taon ako noon? 11 years old, 1992. First acting award ko, yung Best Supporting ng Metro Manila Film Fest, natanggap ko yon. Doon ko siya napatawad. Yung nung pagtanggap ko ng award na, ewan ko, hindi ko alam, basta bigla na lang nawala yung galit. Parang, Papa, dahil sa'yo nakuha ko to. Talaga. Oo. Tapos, nanawagan pa nga ako noon. Sabi ko na, gusto kong makita, mayakap ang papa ko. Hindi ko kailangan ng explanation niya, bakit niya ginawa yon. Hindi ko kailangan ng Walang story paliwanag. niya. Isang yakap lang, Kuya Boy. Isang yakap lang ng tatay Na hindi naganap. na hindi naganap. Pero napatawad mo pa rin. Sobra. Napatawad mo. Ngayon nga, and Kuya Boy, eto, pinag-usapan natin yung tatay ko ngayon. Nagulat ako, parang okay. Kasi kaninang umaga, pag unang basa ko sa cellphone ko, nag-text sa akin ang tiyahin kong si Terna from Mindanao. Sabi niya, Sai, tawag kasi sa akin ng Tisay, Sai, address ng tatay mo. Ngayon ko lang nakuha ang address ng tatay ko, kaninang umaga. So parang, Anong balak mo? kanina umaga, nag-isip ako, pupuntahan ko. Closure lang, buhay, patay. Diba? Kasi meron kasing nagsabi na buhay, marami nakita. Yun yung sinasabi May ko, nagsabing patay. Di ba nagsabing patay, Kuya Boy? Pero kasi nung naglakad ako isang araw, may lumapit sa akin, ikaw si Jojo Campo, di ba? Kuya Boy, walang nakakaalam ng pangalan kung taga Manila ni Jojo Campo. Kung alam mo yung pangalan ko, taga Mindanao ka. Taga-amin ka. Sabi niya, kasama ko kasi yung tatay mo, si Roberto Campos, nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung nilaloko niya ako. Sabi niya, patay na yung tatay mo. So sabi ko, okay. Labot naman ako. Ganun lang. Pero kanina, this morning lang, Kuya Boy, nakuha ko yung address. So parang sabi ko, pupuntahan ko. Gusto ko lang ng closure. Patay o buhay, gusto ko siyang makita. Kung patay, gusto ko siya makita just to say, bye-bye, Papa, and I love you, and thank you. Dahil sa'yo, naging inspirasyon kita. Nagpursigi talaga ako. And I want Papa to watch you do fast talk. Okay. Di ba? I want Papa to see you doing fast talk. Ibiyang, sampal sa bunot, Sampal, iyak tadyak, tadyak, mataray o mapang-okray, pangokray. magalang, magaling, Magalang. maganda pa rin, sexy pa rin. Sa katawan ko ngayon, maganda pa rin kasi hindi na ako sexy. Tatakbo, tatalon o titili. Tatakbo. Sylvia sa bahay o Sylvia sa camera. Bahay. Best Actress Award o Best Nanay Award. Best nanay. Maraming trophies o mataas na talent fee. Talent fee! Kontrabida ka kapag
kontrabida ako pag, ano ba, dating sa pelikula? O ba? Bida ka kapag Nasa bahay. pipili ka ng batang leading man. Sino? JK Labajo. Pipili ka ng artistang tatalakan. Sino? Maricel, gusto ko siyang matarayan. Matry na siya naman tarayan ko. Mas magaling umarte. Arjo o ikaw? Walang question yon si Arjo, yon. Mas maldita. Si Ria, ikaw? Si Ria. Pero mabait yun. Pero, Mabait. oo. Mas malakas ang loob. Si Jella, si Chavi o ikaw? Jella. Guilty or not guilty? Naisipang magparitoke. Oh, guilty. Guilty or not guilty? Naisipang magpatanggal ng nunal. Hindi. Not guilty. Guilty or not guilty? Naisipang tumakbo sa politika. Guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng artista. Oh, guilty. Natawa Guilty ako. or not guilty? Tinutuo ang sampal. Guilty. Guilty or not guilty? Nag-walk out sa set. Not guilty. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate? Happiness! Best time for happiness. Anytime. Complete the sentence. Ako si Sylvia Sanchez at ako ay... Sobrang tapang sa kahit na anong pinagdadaanan, wag lang pagdating sa mga anak. Tanong, Ibiang. Gusto kong malaman kung gaano ka kahirap o kadaling ka-eksena. Kasi napakahusay mong artista, magkasubukan tayo. Mangyayari po ito sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Lahat ng show, kasama pa rin po natin ang ating kaibigang Sylvia Sanchez. Ito ang eksena. Sylvia, may confrontation kami dito sa aming living room. Sinusugod niya ako dahil bahay mo ito. Ikaw ang nagkukunwaring legal na asawa. So, nandito kami ngayon and that's supposed to be the scene. Sige nga, makasubok. Makasubok nga. This is so much fun. Okay. 5, 4, 3, 2, action! Nagpunta ako dito para bawiin yung bahay dahil ako naman talaga ang asawa. May bibigay mo ba o hindi? Ako ang nakatira. Pero ako ang tunay na asawa. Ako ang nakatira, ako ang nandito sa bahay na ito, ako ang may-ari sa bahay. Anong gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Umalis sa bahay ko na nakatayo, naglalakad? O lumabas sa bahay kong ambulansya na ang kumukuha sa'yo? Wala akong pipiliin. Ikaw, anong gusto mo? Tara. Sandali lang, ha? Ikaw, anong gusto mo? Ako hindi ako marunong tumakbo. Anong gusto ko mo pero takbo ka ng takbo? Hindi, naglalakad lang ako. Kasi, bakit? Ay! 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 Anong gusto mo? Galing! No. Sorry. Ang galing. Grabe ka. Galing. Ayoko na maging kabit. I want to go back to Art. Kilala ko ang pamilya ni Art. Hindi ka ba noon natakot that you fell in love with somebody who was so good-looking, mayaman, habulin? Ano ang agam? Wala kang agam-agam nun? Kuya Boy, nung naligaw siya sa akin, honestly, wala. Kasi hindi ko nga alam kung... Parang sabi ko, ano siya, ang cute niya. Alam mo yung gano'n. Gwapo, oo. Gwapo, oo. Pero yung sinasabing, di ba? Kasi mangot pa. Yung alam mo yung sinasabing mayaman, hindi ko alam na mayaman siya. Talaga? Actually, may nagsasabi sa akin, oy, taga Corinthian Garden yan. Ako galing Mindanao, sa bundok ng Tralala. Malay mo naman kung ano yun. Ang galing ko sa Punta Nasipit, Kuya Boy. Hindi ko alam kung ano yung Corinthian, hindi ko alam kung ano yung Green Hills, hindi ko alam yun. So, wala, hindi sa akin. Hindi pumasok sa isip ko. Until, si Ria na yung, naging anak ko. Pero sabi ko, ay, ang yaman pala talaga nito. Ang yaman pala nito. Kasi Kuya Boy, Hindi, nagtatrabaho ka kasi eh. dahil breadwinner ako eh. Oo. Honestly, hindi ako nanghihingi sa kanya ng pera. Kahit nagbuntis ako, nanganak ako kay Arjo. Mamaya ibulong ko sa'yo kung magkano monthly binibigay niya sa akin na. Talaga? Oo, wala akong question kasi
Nagtatrabaho ko ng sarili ko. At sanay ka maghanap ng pera mo. Sanay Oo. akong bumuhay ng pamilya. Kumusta ka bilang biyenan? Ay, kayo naman, gusto ko lang si Z at si May nang magsabi niyan. Pero okay kami. Oo, walang problema. So, Wala, Zanjo is there, Maine. Kumusta sila? Kuya Boy, yun lang yung talagang tanging hiniling ko sa mga anak ko. Alam ko magiging mabuti akong biyanan. Kasi napakabuti sa akin ng mga biyanan ko eh. So, yung ginawa nila sa akin, yun din yung gusto kong ipakita sa mga in-laws ko. Alam mo yun, sa daughter, sa son-in-law ko. So, si Maine at si Sancho, oh my God, sobra ko silang mahal. Si Maine, pagdating sa bahay, hindi siya si Maine Mendoza. Na pag sinabing, di ba, alam natin kung gaano kasikat si Maine. Pero pag once dumating sa bahay, tanggal yung pagiging Maine niya. Normal. And doon ko nakita, kasi sinasabi nilang suplada, bla bla bla. Kuya Boy, nami-misinterpret si Maine. Sobra siya talagang mahiyain. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila. Kaya may mga nagsasabi sa akin, suplada, hindi. Huwag niyong i-judge yung tao. Kasi nakita ko siya eh. Nag-usap kami. Right. Kasi Kuya Boy, pinakilala siya sa akin ni Arjo. Dumating sa bahay bago nakapasok sa loob ng bahay, 15 minutes. Bago siya pumasok sa bahay. Dahil? Nahihiya, hindi niya alam kung anong gagawin. Pagpasok tapos bumasok si Arjo, sabi ko, asa na si May? Nasa gate na kayo, nasa labas na kayo. Mami, nahihiya ka. Introvert siya, sobra. Okay. As in, nung una, hindi ako naniniwala kasi makikita na siya sa Itbulaga kung gaano siya kakulit eh. Oo. Ang kulit niya sa Itbulaga, funny siya sa Itbulaga eh, pero ngayon nakita ko parang, wow. Ako mismo na-experience na nung nilapit, sabi, Mami, nahihiya pa, sandali lang. Halika na, sige. Lumawa si Arjo, pagbalik niya, ako na sumalubong, hi May, niyakap ko na, Kuya Boy, sobrang lamig. Isa pa, napaka-generous na bata. Sobra siyang grateful, sobra siyang mabait. So, minahal ko si May. Nakita ko kung sino talaga si Maine Mendoza. Si Z, si Zanjo. Si Z naman din, sobra Yun siyang... din, di ba? Tahimik. Si Z kasi, anong tawag yan? Iba kasi yung babae, Kuya Boy, sa lalaki. Yung lalaki, yung nag-a-approach. Iba, yung kukunin ka talaga. Yung pamilya, si Z, yung... Nung umpisa pa lang... Did you like him from the very beginning? Yeah, mabait kasi, Kuya Boy. Kasama ko kasi yan, di ba? Nakakasama ko, tama. nakakatrabaho ko, mabait siya. Pero Biang, you're blessed. Yes. Diba? Yes. You're blessed pagdating doon sa mga son and daughter-in-law mo sa buhay. Swerte ako bilang mother-in-law dahil meron akong Maine Mendoza na daughter-in-law at Sanjo Marudo na son-in-law. Na ngayon, si Sylvia Sanchez po, isa ng producer. Yes. Yeah, that's a new role you have. At that makes you happy now. Yes, sobra. You're producing for JK. Yes, November 29, Kuya Boy, invite kita. Yes. First, solo major concert niya, no, ni JK sa MOA Arena. Pero bilang producer, Ibiang, nasaan ka ngayon? In terms of buying films, producing films, doing co-productions? Nandito pa din ako, Kuya Boy, sa... until now, hanggang ngayon, nag-aaral. Hindi pa rin talaga, kahit nagtatrabaho, kahit bumibili ako ng film abroad, kahit pumupunta akong Cannes, Locarno, dinadala ko yung movie ni Arjo na binibenta din namin doon o pinapasok namin ng Film Fest, na-i-invite sa Film Fest. Nag-aaral pa rin ako. Hindi ko pwedeng sabihin na magaling na akong producer. No, hindi pa ako magaling na producer. Nag-aaral ako araw-araw. And I know one day matututo ako and hopefully magiging magaling akong producer. Ang importante, you are happier. Yes, happy ako. Bilang isang producer, ito yung bagong kabanata, ika nga. Yes. Di ba? Yes. At Masaya. nakaka-excite. Oo. Ibiang, maraming salamat. Salamat, Kuya Boy. Maraming salamat. God bless you. Thank you. At maraming salamat for honoring us with your presence. Thank you. Salamat. Happy birthday. Salamat. Maraming salamat. Thank you. I love you. I love you. I love Ibiang, you. maraming salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. At be kind, make your nanay and taray proud, and #say thank you. Gumawa ho tayo ng isang mabuting bagay bawat araw and make this world a better place. Goodbye for now. God bless.